Guys, no, last stretch na tayo sa remedial law, evidence na tayo. So we'll just tackle a couple of topics dito. Yung mga topics na nakukonfuse yung mga tao and ina-assume natin na get na natin yung topic nung pala, hindi pa. So ang nangyayari, parang nakakapa natin yung tanong, alam natin kung admissible o inadmissible yung sagot, alam natin na inadmissible siya, nagiging partial po ang points natin kasi mali legal basis na ini-invoke natin. Why? Kasi di natin pala na-get yung basic principles. Hindi natin alam paano i-distinguish yung two basic principles na related. Okay, so yun yung magiging focus itong last stretch natin sa remedial law. Specifically sa evidence, no? Yung sa use of body-worn cameras. Basahin nyo na lang, kasali po yan sa remedial law natin na reviewer, no? Kung tatanungin man kayo dyan, very basic lang, probably magiging tanong sa inyo. Kasi bago lang po siyang rules. Ito pong ganito, yung mga topics like hearsay, saka independently relevant statement, likely pahihirapan tayo dito kasi almost every bar exam, ito yung mga tinatanong lagi. At yan din naman po lagi yung nai-encounter talaga in real life ng mga issues. So dyan din kayo tatanungin kasi yun yung talagang ma-apply nyo once you become lawyers already. How do we differentiate a hearsay statement from an independently relevant statement? How do we differentiate object and documentary evidence? No? Ang hirap kasi, binabasa nyo lang lagi, no, paulit-ulit yung rules sa evidence na maiksi lang naman yung rules, di ba? Kasi Rule 130 lang naman yung pinaka-important dyan. Basa ng basa, hindi naman natin na-absorb talaga. But that hindi na-absorb? Kasi minimemorize lang natin, kulang po ng application. Napansin ko din po nung yung sa pag-lecture ko, no, I've been lecturing for ano ba, almost 2 years na ata at this point, no? Ang almost 2 years na nga, ano. Ang nagiging problem po kasi, and ang napansin ko, no, actually ang naging parang basically strength ko din, no, ngayon sa pag-lecture, yung pagbibigay lagi ng context, pagbibigay ng application sa enrollee or sa mentee or sa magte-take ng bar or sa law student. Yun po, no? If gusto nyo kung mag-cite dito ng 200 cases about a topic, I cannot do that, no? Kasi hindi po yun yung parang naging lane ko. Ang lane ko is I will make things, again, simple for you. No? Kasi normally naman, no? Simple din yung mga itinatanong sa bar. Hindi lang natin makapanan tama kasi we expect na mahirap yung bar exam. So yung mga topics na itatanong sa atin, yung mahihirap din, wrong. Mahirap man yung question, pero the question can be answered if you actually understand the basic principles. No? Baka, like, ano, halimbawa, dito sa evidence, no? Baka ang minimemorize nyo lagi yung kapanganakan ng bata. Yung mga, di ba? Yung 300 days, kailan ba siya pinanganak within the 300 days, yung mga ganyan dyan, di ba? Nasa persons and family relations din yun. Hindi po yun ang normally tinatanong sa bar. Sad to say, kahit nagana natin gawa ng chart and everything yan, gawa natin ng table para malaman natin kung sino ba yung husband dito sa unang marriage o sa pangalawang marriage, yung tatay niyan. Sad to say, hindi po yan ang usually tinatanong sa bar. No? Ang tinatanong po sa bar is paano mo binibigyan ng context yung mga basic provisions na na-apply talaga sa Philippines in our daily lives. Yun yung and life magiging life mo no as a practitioner. Yun yung mga usual na tinatanong. And that's where I come in. Okay, so dito tayo no, independently relevant statement at saka hearsay. Tandaan nyo, ang tanong dyan normally is the evidence admissible. Okay? At na-i-infer nyo naman, no, makakapa nyo naman sa facts na ang pinag-uusap na nagkaroon ng testimonial evidence. Okay, na nag-present ng witness, tapos nag-testify yung witness, di ba? And then later on, ang tanong sa atin, is the evidence admissible? Pag ano ng dialogue, syempre, focus ka sa Rule 130, doon sa testimonial evidence, no? Minsan, ang angulo niyan, pwedeng doon sa attorney-client privilege, minsan sa doctor-patient privilege, minsan sa, anong tawag dito? Doon sa marital disqualification rule, di ba? Minsan pwedeng pumasok naman din sa hearsay at saka sa independently relevant statement yung tanong. Pero doon lang po iikot yan. Hindi ganun kadami yung pag-iikutan ng sagot nyo.
So probably makakapanyo na dyan kung ano talaga yung dahilan kung bakit magiging inadmissible yung ebidensya o bakit siya magiging admissible. O sabihin natin, naisip nyo, nako, ang pinag-uusapan po kasi dito, statement outside of the court or yung tinatawag na out of court statement. Yan ang parang tinatakel dun sa bar question. So, paano nangyari? Sabihin natin, nag-execute, ay tawag dito, may sinabi si Juan sa, nung nagiinuman sila. Later on, yung isa, yung usap na si Pedro, sabi ni Pedro, eto po yung sinabi ni Juan, something like that. Sinabi niya sa akin, nagiinuman kami. Ang context yan malamang, ang magiging topic niya, kung matidetermine mo, ang magiging topic niyan, no, for you to determine sa bar exam, kung independently relevant statement yan or hearsay yan. O binibuild up ko na yung discussion ko. What I'm trying to say is, kapag ganun ang tanong, parang mayroong out of court statement, ang titingnan nyo lang lagi, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Hanapin nyo agad sa bar question yung salitang purpose. What is the purpose for offering this piece of evidence? For offering itong testimony ni Pedro de la Cruz. Bakit ba ino-offer yun? Ba't niya sinabi sa kanya to ni Juan? Ino-offer pa niya yun to prove the truth of what was stated. Ito, prove the truth of the facts asserted in the statement or merely to prove that that statement was made. Bakit ba natin ino-offer yung testimony ni Pedro? Yung testimony ni Pedro about sa sinabi sa kanya ni Juan out of court. Sinabi lang po niya sa akin. Yun ang ano ko. Yun ang purpose kung bakit natin ino-offer yung testimony niya. That is admissible. Okay? Admissible yan. Kasi that is an independently relevant statement. Okay? Ngayon, iba po ang admissibility, iba ang yung dito. Iba yung admissible, iba yung believability. Ano? What's the proper word for that? O ngayon, ang tanong lang naman sa atin sa bar, no, di naman kasi tayo judges, no, bar takers tayo, tatanungin sa atin, is the evidence admissible? So we only focus on the admissibility. Sabi ni Pedro, sabi nung lawyer, no, we're offering the statement of Pedro no, before siya mag-testify to prove that the statement was made by Juan when they were drinking, something like that. Okay. Sinabi ni Pedro, ito po sinabi sa akin, nagiinuman kami. That's the offer, that's the purpose of offering this testimonial evidence. Admissible siya kasi independent relevant statement. Ngayon, yung evidentiary weight niyan, no? That's a different topic. Will the court consider this evidence, this testimony by Pedro de la Cruz? That's another topic. Okay? Iba yun. Iba yung admissibility. Iba yung will the court consider or will the court believe the testimony of Pedro de la Cruz? That's another topic. At hindi na po kayo tatanungin doon kasi bar question lang naman yan. Hindi naman tayo nag-a-assess ng demeanor, di ba? Mukha ba nag-isinungaling yung witness? Hindi naman pupunta doon yung bar question eh. So we only focus on the admissibility. So that testimony by Pedro is admissible. Pero sabihin natin, in-offer ng lawyer yung testimony ni Pedro to prove the truth of the facts asserted therein. Ano ibig sabihin niya? Ino-offer natin yung testimony ni Pedro to prove na totoo yung sinabi ni Juan. Hindi yung the fact na sinabi lang ni Juan. Sinasabi natin ngayon, ang version natin ngayon, ng purpose, ino-offer natin yung testimony ni Pedro to show na totoo yung sinabi ni Juan nung nagiinuman sila. That's a different ball game. Yan po, inadmissible yan as a general rule. Okay, may ako kasi mga exceptions, di ba, na admissible hearsay evidence. Hearsay statement. Inadmissible yan. Why? Isang reason lang dyan is we cannot cross-examine Juan de la Cruz because he was not the witness. Di ba? So how can the opposing party test, di ba? The credibility, the accuracy of what Juan
stated. And on top of that, di ba, the court will not have the chance to assess si Juan. Di ba? So why are we offering Pedro to prove what Juan stated? Na totoo daw. Di ba? Instead, you should have presented Juan as your witness so that we can test what if Juan is actually believable. Okay? Gawin pa natin ng mas ng ano no, mas simpleng example. Sabihin natin criminal case, no? Criminal case. Okay, may dalawang versions ulit. Okay? Sabi ni huwag na muna tayo sa inadmissibility sa admissibility, no? We just like to determine if the statement is an independently relevant statement or hearsay siya, no? Kasi hearsay can be admissible, can be inadmissible. O, sabi na